What could be to pay the cost for sharing life with one who's lost? Cherish love our hearts can feel, all the grief they bear. To us hear the words of life, only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken ways is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize the King must enter life for being for Sa bawat buhay natin, ang Diyos ay mayroong layunin. Mahirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos di tulad ng sa atin. Kaya kung naninimdim ang hakbay alanganin, ito ay alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuting tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ang salita niya'y di kukupas. Siyang pag-asa, siya ang lunas, siya'y walang angkat tumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit kita niyang hangganan. Kat kaya ni Jesus na ating huwaran, landas niya'y ating lagyan. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos ay tapat, alam niya ang mabuti sa lahat.
butit tumutulong. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kung di maunawan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. To God be the glory. Ila at makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa panibagong araw ng linggo na inyong ipinagkaloob po sa amin, O Diyos. Salamat po for privilege na ikaw po ay aming sambahin at kilalanin muli, O Diyos, papurihan at pasalamatan. Ngayong umagang ito, O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatiran na wala po sa oras po na ito. Especially, O Diyos, yung meron pong mga karamdaman. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagpapagaling po ninyo sa kanila, O Diyos. At nawa po sa susunod na Sunday, sila naman po ay amin pong makasama. Sila Nanay Salvi, Tatay Iter, O Diyos naman, na nandoon sa Tanay, O Diyos. Kanila pong pag-visit po doon. Ingatan nyo rin po at maging pagpapala po doon sa aming pong mission sa Tanay. At nawa, Panginoon, sila po ay inyo pong pakaingatan. Maging daluyan po ng pagpapala sa lugar po na yon. At sila rin naman, O Diyos, ay makatanggap din ng pagpapala, lalo't higit po sa pangangaral ng inyong salita sa pamamagitan po ni Pastor James. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatiran naman na hindi malaman ang kanila pong reason o kanila pong dahilan, Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa inyo pong pagkilos at pangungusap. Nawa po, Diyos, kami po inyo pong paalalahanan at sawayin, O Diyos, i-rebuke nyo po kami, Panginoon, sa aming pong mga kahinaan at pagkukulang po sa inyo. At anuman po, Panginoon, yung mga kahinaan, katulad po physically, emotionally, at even spiritually, O Diyos, ito po ay aming mapaglabanan, Panginoon, at patuloy po naming maipakita ang katapatan po, O Diyos, na nais nyo po para po sa amin. Ngayong umagang ito, dalangin ko rin ang mga kapatiran na nasa labas pa, na nanunundo, tulad nila Brother Jan. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyo pong pag-iingat, maging kila Brother Jude. Dalangin ko po, O Diyos, na ingatan nyo po sila, O Diyos, sa kanila pong pagmamaneho, at nawa maging matagumpay po yung aming pong hatid sundo ministry, O Diyos. And we are praying, Panginoon, sa mga kapatiran na sinusundot sa mga bisita, na nawa rin, Panginoon, ay matagpuan po kami, Panginoon, na nagtatapat din, at ma-maximize po nawa namin, Panginoon, yung aming sasakyan na ipinagkalob niyo po sa amin. Nawa po, O Diyos, makita po ng mga kapatiran na sinusundo, O Diyos, na ang sasakyan po na ito, O Diyos, ay biyaya niyo lamang po sa amin. And we have to maximize it. Otherwise, O Lord, ito po ay magamit din, Panginoon, sa iba naman na maaaring masundo, Panginoon, sa pamamagitan ng sasakyan na ipinagkaloob po ninyo sa amin. So, Lord, help us to be faithful in a little way. Help us, Lord, to improve. Una, personally speaking, Panginoon, individually, help us to grow more in you. And collectively, as a church, help us, Lord, to grow more. Thank you po for the Sunday school teachers, magmula po sa kids department, na hanggang ngayon, nagmi-minister yung mga teachers po doon, papunta po sa young professionals, students, and of course dito po sa adult class. Thank you po sa mga teachers na inyo pong ginagamit. Thank you po for very timely lessons. And tunay po, Panginoon, na kami po'y napapaalalahanan ng mga aral ng inyo pong salita. Lord, maraming salamat po. And even this time, Lord, ipinagkakatiwala po namin sa inyong lahat ang tagumpay po ng gawain, lalo't higit sa message na aming mapapakinggan. Nawa po, Panginoon, ito po'y maging daluyan ng kalakasang spiritual po sa amin, magsilbing wisdom at magsilbing gabay po ng aming pamumuhay. Salamat po, O Diyos. Patuloy ko po namin itinataas at pinasasalamatan sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Masaya po ba kayo ngayong umaga? Aba, parang mga gutom. Ulitin ko po, masaya po ba kayong umaga? Yeah!
Ayan, dapat lagi tayong masaya dahil ito po ay araw ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Dapat masaya tayo dahil ang Diyos ay paglilingkuran natin. Yan po, at inili ko po bawat isa tayo po tumayo at tayo po umawit na makalangitang awitin. Yan po, isang magpapang-araw po sa ating lahat sa ating pagsisimula ng pananambahan ngayon. Tayo po ay pinapaalala ng isang mahalagang katotohanan na sa mundong ito na puno ng kasalanan at pagdurusa, tayo ay tinawag upang maging ilaw at saksi sa kaligtasan ni Kristo. Ang ating unang awitin ay paalala ng ating misyon bilang anak ng Diyos, ang abutin ang nawawala, ang mga naliligaw at mga sugatang puso. Awitin natin ang Rescue the Perishing bilang panalangin at panalangin ng habag at pagtugon sa tawag ng ating Panginoon. On the first verse, sing, rescue the perishing, care for the dying, snatch them and beat us. In the grave, Lift the only one, lift up the fallen, tell of the Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful. Jesus will say, on the last second verse, though there's lighting him, still is waiting the penalty chapter receive. Live with the endlessly, bleed with the empty. He will forgive with the only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will say, on the last stanza now, down in the human heart, crushed by the tempter, feelings like bird that the grace can restore. Touched by the loving arm, awakened by kindness, cause that the rock will bright with once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will say, amen po. At pagkatapos ng awitin natin ay panyaya ng pagliligtas at ipayag naman ang pagmumula ng ating kapangyarihan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesucristo. Sa kanyang dugo may kapatawaran, may paglilinis at merong tagumpay, no? At kaya't ating awitin ang nang may pananampalataya at kagalakan, ang awitin natin ang there's a power in the blood. Amen. On the first stanza now, sing, would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you will a victory win? There's wonderful power in the blood. There's a power, there's a power, wonder working power in the blood of the Lamb. There's a power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. The second verse, would you be free from the passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for the cleansing to Calvary's night. There's wonderful power in the blood. There's a power, wonder working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. The last verse, would you be white as whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin is lost in this life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There's power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. And the people says, Amen po. Inihin po natin si Brother Raider para natin sa ating Bible Pledge. Alright po, kunin po natin ating mga Bible. Malito po tayo nakatayo. Tapat po natin sa ating pong mga dibdib. Sabay-sabay po nating bigkasin ang ating pong Bible.
Pledge. Alright, sa mga kapatid na sa ulo, sa puso, ayan, sabay-sabay po nating bigkasin ang ating pong Bible Pledge. Are you ready? Begin. This is my Bible. It's a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am, what I can become, and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith, I obey its commandments, believe its promises, and honor its principles in my life. With the Bible as my guide, I will walk by faith and not by sight. Alright po, mga di pa tayo nakatayo, tawagin po natin si Brother Joseph para po sa Bible reading. Amen. And Isang 46 verse. Amen. 46. Anong verse, Pastor? Lahat. Lahat. From verse 1 to 11. Ito, mas malaki. Hindi ko na masyado. Ito, mas malaki. Mas malaki. Okay, pasensya na po. Palit tayo. Okay. Buksan po natin Bible sa Psalms 46, 1 to 11. Salita na lang po tayo. Aha. Talaga. Ako muna po sa verse 1. God is our refuge in straits of very presence, help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Taught by waters thereof roar be troubled, taught that mountains shake with the swelling thereof Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her in that right early. The heathen raged, the kingdom were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God is Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of the Lord, what desolations he had made in the earth. He maketh wars to kiss unto the end of the earth. The breaketh the bow and carried the spear in sunder. The burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen, and I will be exalted in the earth. Sabay-sabay pa tayo. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Tayo po manalangin po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito na muli kami nagkasama sa Panginoon. Patawad sa mga pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Panginoon, sa preaching po. Ang lahat ito, dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alright po, maraming salamat Brother Joseph and Brother Justin sa awitin po na iyan. And of course, sa ating pastor sa panalangin sa umpisa po ng ating pong pananambahan. Maganda pong umaga po sa ating lahat. Amen. Ang nasa isip ko laging gabi. Ano? So talagang pagka trabaho na pag laging trabaho talagang
pwet po yan. Pero salamat sa Diyos, ngayon pong umaga, ngayon pong araw ay araw ng linggo, at para magpuri at manambahan sa ating pong buhay na Diyos. Amen. Kayo po ba yung masaya na nandito po kayo sa church? Amen. Kung tayo po yung nagagalak, sabihin nyo nga sa inyong katabi, talagang masaya ako na makita ka. Amen. No, puli po ay talaga ay talagang meron tayong kagalakan na makita ang mga kapatiran na nasa tahanan po ng pananambahan ng Diyos. Ano po? Isa pong kagalakan, ano po, ang makita ang mga kapatid na talagang nakangiti, masaya ang mukha para maglingkod sa Panginoon. Ano po? Talagang nakakabigay pa ng buhay sa atin po. Kaya talagang dapat mas maglingkod tayo kasi kapatiran, laging nakangiti. Ano po? At talaga po, dapat ang mananampalataya masaya palagi dahil ang Diyos po natin ay tunay, buhay, at makapangyarihang Diyos. Amen po, no? Amen. Salamat po sa Panginoon po natin. Ayun po. Good morning po, Nay. At good morning po sa ating pong lahat. At welcome po ulit sa ating pong Sunday worship ngayon pong Sunday po na ito. Again, ang date po ngayon ay July 13, 2025 sa biyaya po ng Diyos, no? Dumadaan na tayo ng natapos na yung kalahating taon. Yes. Kalahating taon na at panibagong kalahating taon naman ang ating pong gugugulin para sa Panginoon. So ngayon pa lang, dapat tayo laging mas mag-init sa Panginoon sa paglilingkod, no, hanggang sa dumating ang bagong taon, mga kapatid, laga't nakikitaan tayo ng tapat sa Panginoon. Ano po? Purihin ang Panginoon sa umaga po na ito. Amen. Alright po, dako po tayo sa konting pong mga announcement and updates po para po sa ating pong church. Una po nating pong banggitin, lagi po natin pinapaalalahanan ng bawat isa, especially sa mga members, mga program ministers, yung ating pong mga group singing special numbers, we should be reminded palagi, mga kapatid, na lagi po nating ihanda ang ating pong sarili sa pag-awit sa Panginoon. At lagi natin mag-practice para sa ganun, pag-awit mo rito, pagtayo mo dito, confident ka na aawit ka para sa Panginoon. Ano po? At dawa sa pag-awit mo, hindi lang, laging number one mo na audience ang Panginoon. Laging papuri lagi para sa Panginoon. Ano po? Hindi tayo umaawit kung kani-kanino, no, pero umawit tayo lagi number one sa Panginoon. Ano po? At syempre sa ating mga mananampalataya na pag napakinggan ng iyong awitin, talagang mabibless po sila, pagpapalain po sila. Kaya mahalaga po na tayo po ay naghahanda, pinagpa-practice para po sa mga awitin po natin. Alright? And meron din po tayong napalitan po yung ating pong date para po sa ating pong MDM or yung Medical and Dental Mission po natin. Instead po na September ay August 23 na po. No, so ngayon pa lang, isang buwan na po yan, next month na po yan. So ngayon pa lang po ay may pag-pray na po natin, mga kapatid. And at the same time, of course, dapat nawa involved po tayo sa anumang kailangan gawin para po sa paghahanda sa Medical and Dental Mission. So tama po dito sa poblasyon dito. So yung ating pong medical and dental mission, na-move po siya from September 6, na-move po sa August 23. So, nung isang araw kasi tinawagan ako ni Doc Bitong. Siya yung head ng medical and dental mission ng Bethany. And nakiusap siya kung pwedeng i-move dahil nagkaroon na naman ng problem din sa kanila sa schedule. Since na syempre tayo ay kumbaga tatanggap lang ng favor sa kanila, hindi natin sila babayaran di ba? At talagang blessing lang na sila po ay ating pong makapartner. So kapag may mga ganung mga changes, hindi na ako tumatanggi kasi syempre blessing naman din yun sa atin So mapapaaga lang ng 2 weeks from September 6 to August 23 yung ating pong medical and dental. Pastor, anong mangyayari po dyan? So sa medical and dental mission, yan po ay libre. Para po yan sa lahat. Okay? Mapa-baptist o hindi baptist. At ang goal po niyan is actually to evangelize our community. No? To reach people for Christ through community service. Yan yung medical and dental mission. So, libre po yung pabunot ng ngipin. Wala lang yung mga yung palinis, papasta, walang mga ganon. No? Tooth extraction, libre po yan. Saka po yung mga regular check-up ng sa general practitioner, sa general physician, like mga high blood, diabetes, yung ubo at sipon, and yung regular na sakit na pinapa-check up natin na hindi kinakailangan ng espesyalista. Ayan. So, libre po rin yung mga gamot if you are diagnosed ng mga sakit. Libre po yung gamot niyan.
pati yung mga maintenance sa high blood, diabetes, libre po yan. Kung merong infection, libre rin po ang antibiotic. And syempre, para mapanatili yung ating kalakasan, libre na rin po yung mga vitamins. Yan, multivitamins. Libre na rin po yan. So, pwede po nating i-invite yung ating pong, kung sino mo yung gusto po ninyong i-invite, and of course, our community, libre po yan. Pastor, paano po yung mga member? Libre din yung mga member. Okay, sasabihin nyo lang na member po kayo para hindi na kayo i-soul win. Hindi na kayo pipira sa soul winning. Sasabihin nyo lang, oo. Kasi, syempre, bago sila i-check up, merong check up spiritually rin. So, that's very, very important. Okay? Pero, isang araw lang yan, yung medical and dental, ang aabangan natin is yung pagkatapos nun. Kasi after that, makukuha natin yung mga pangalan and iba't ibang mga information ng mga tao, and that is the time that we can follow up. Ayan, so isama po natin yan sa ating mga prayer. And of course, tayo po ay magkakaroon, syempre, yung ating general fund, most likely, mapupunta yan sa medical and dental mission natin as a preparation. And we will have additional special offering para lang magkaroon pa ng another fund para sa medical and dental. Okay? Kasi pakakainin natin yung ating mga partners. And syempre tayo din kakain. Ba, talagang pagpagkain, saan talaga tayo eh. Pinagkakastusan talaga yan. Okay? So may almusal yan, may tanghalian, may snacks. So yun yung pagkakagastusan natin. Yan lang naman. Kasi libre na yung place and yung iba pang mga kailangan libre. At least yung pagkain, mai-prepare natin. At syempre, kinakailangan natin ng manpower. Kinakailangan po natin ng manpower. So ngayon pa lang, mag-apply na po kayo ng leave. August 23. Mag-apply na po kayo ng leave ngayon pa lang. Okay? Para tayo po ay makasama. Kailangan natin ng mga soul winners dyan. Soul winners. Sa kayong mga kakatok ng bahay, tao po, invited po kayo sa Medical Dental Mission. Ayan, so kailangan natin ng kitchen staff, kailangan natin follow-up, kailangan natin, and syempre, magpapakilala ng church natin, kailangan aware. So, August 23, Medical and Dental Mission. Right po, maraming salamat po, Pastor. Again, hopefully, tayo po ay na-remind at may paganda na po natin yan sa darating po na August 23, Medical and Dental Mission. Kailangan natin maraming gamit, upuan, no, at yung mga talagang manpower po talaga number one. And of course, sana meron tayong team, Pastor, na yung kukuha ng mga information para talagang mababalikan po natin yung mga tao na makakasama sa Medical and Dental Mission. So yun talaga number one, yung evangelism, mga kapatid. Ano po? So praise God for that. And salamat po sa Bethany na ating partner para po sa Medical and Dental Mission. Of course, meron din tayong Each One Reach One program. So habang malayo pa yung Medical and Dental Mission, meron na tayong kakayahan ngayon po na mag-invite ng mga mahal po natin sa buhay. Ano po, pwede po tayo mag-invite ng mga kapatid, kaibigan, kaklase, katrabaho sa ating pong church. Ano po, nang sa ganon ay makilala nilang Panginoon. At kapag ikaw nakapag-imbita at nakakilala sa Panginoon ng iyong kasama, at of course, naging miyembro po ng ating pong gawain dito po sa church, maging kapatiran po natin, at meron kang appreciation, ano po, na ibibigay po sa iyong church, meron po binigay sa atin ay Bible po. No? Sa mga kapatid, tayo po ini-encourage ng Each One Reach One program na sana magdala po tayo kahit isa kaluluwa. No? At pag sinabing kaluluwa, syempre yung buhay, ano po, no? So mamaya, ito po may kasama no, invisible lang. No? So dapat talagang buhay at syempre kaibigan mo. Pag more than one, mas maganda. more Bibles to. So mas maganda, mas marami, at baka mas marami ding blessing kapag nakapagdala ka ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, baka pamilya, mas maganda. Ano po, no? So yan po ay pag-pray po ng bawat isa po natin. Nawa may puso tayo mag-invite. Ano po? So yun lamang po ang ating po mga announcement. At syempre batiin po natin ang nag-birthday po July 14. No, so bukas magbe-birthday pala si Jet. Ano po, no, si Jet ay magbe-birthday tomorrow, Monday, ano po. So July 14, kaya wala sila ngayon. So happy birthday kay Jet. Hopefully ay makasama po namin kayo ulit dito po sa ating pong bahay-sambahan habang nag-enjoy po sila doon. Hopefully makabisita ulit sila Pastor Tarjo po dito. And meron po ba magbe-birthday? Wala na po. Meron man? Wala na? July kung gusto July 19. Baka may nakalimutan lang kasing banggitin.
Sige po. So, right. So, happy birthday ulit kay Jet. Baka nanonood sila, Pastor. Happy birthday po sa inyo. And of course, recognize po natin ang ating pong bisita, si Nanay. Of course, Linda. Hello po. Welcome po ulit sa aming pong church. And of course, consistent. Amen. Nakakailang, tatlo na. Pangatlong Sunday na. Praise God for that. And hopefully po ay lagi po namin... Ayun, talaga nag-iintay lagi. So, excited lagi si Nanay. Hopefully, ganyan po tayo lahat, no? Excited. No? Nakakalungkot pag member pa, ano na, siya pa yung ano, no? So, isa pong, amen po. Wow, grabe, no? So, si Nanay po ay isang pagpapala po sa atin. At hopefully, sa mga kabataan, dapat lalo tayong mag-iinit sa Panginoon. Ano po? So, salamat po, Nanay Erlinda. And of course, si Isaiah. Ayan. Konting amen lang. Ano lang, medyo, hinahin mo lang ng konti. So, dyan lang. Upo ka lang dyan, Brother Isaiah. Isaiah ba? Tama? Oh, very good. Amen. And of course, meron pa ba? Wala nang nabanggit. CJ, of course. Lagi nating, regular natin nakasama. Si Marie. Okay, hindi naman natin bisita. Sino ba yan? Si Marie, si Sir Marie, of course. Welcome po ulit. And kasama niya si Maria. Ayan. And meron pa bang baka gusto mo kang bisita? Wala na po. Praise God, no? At hopefully po ay marami tayong bisita sa susunod na mga linggo. Wala namang imposible sa Panginoon. Pero kung tayo galak na meron tayong kasama natin si Nanay Linda at iba pa nating kasamahan at mga kapatiran, tayo po tumayo. Awitin po natin ang ligaya po ng buhay. Magkamayan, magngitian po tayo at nawa tayo po ay may awitin ang may ligaya sa ating buong puso. Ligaya ng buhay. Ready? Sing. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung si manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kasi ay kapatid, ang maging kay Kristo ay ligaya ng buhay. What a happy life will be if you know my Savior Jesus. What a happy life will be if He is our Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him from today and you'll have a happy life with Christ. Ako'y masaya. Ang puso ko'y masaya. Amen. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya. Pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kahit di ng pagmasdan ng kanyang gawain. Ang isang pinupuri natin, o ako'y masaya. Pagkasama ko kayo, hanging sa Diyos ay umibig. Pwede na po tayo makaupo. Purihin ang Panginoon. Tunay pong may ligaya sa piling po ng Panginoon. Alright? Hopefully po, tayo po yung masaya na naglilingkod sa Panginoon. Alright po, sa atin po magpapatuloy, konting pong additional announcement. Of course, lagi tayong pinapaalalahanan sa atin pong rent and utilities commitment. So, lagi po tayong dapat committed, faithful sa pagbibigay po ng ating pong mga commitment. Of course, yung rent and utilities po natin, lahat po yan, binabayaran po natin. And of course, sana tayo po ay maging parte po para sa ganon. Maging committed po tayo and then faithful tayo sa bayarin nang wala tayong problema. Ano po? So, yan po, ipag-pray po natin palagi. And of course, yung ating pong faith promise mission giving. So, lahat po tayo, especially sa mga members, we are encourage everyone, lalo po yung mga members po natin, na dapat meron tayong faith promise para po sa missions. Ano po? So, para masuportahan po natin yung mga missionaries po natin, Pastor Chris Gamba sa Caloocan, and Pastor Tarjo sa Tanay, and of course, sama natin sa panalangin si Pastor Joshua na nasa Australia. And of course, meron po tayong outreach po sa San Pedro, pangungunan ni Brother John. So, pag-pray natin, supportahan po natin po yan sa panalangin, sa soul winning. Ano po, kasama natin po si Nanay Erlida, isa pong bunga po yan, dun po sa outreach po sa San Pedro. So, hopefully po, sama po natin palagi sa atin pong mga panalangin palagi. Personal prayer, yung atin po mga ginagawa
And of course, suporta sa mga missionaries po natin. And of course, sama nyo na rin po sa panalangin yung Bible studies sa GenPac. Hopefully po ay madala po natin sila one of this coming Sunday para po makasama po natin sila at ma-experience nila yung alam mo yun, yung pananambahan ng Baptist. Ano po. So, yun lamang po. Para po sa konting mga announcement po natin, wala na po bang ibang baka nakalimutan ko sa ano. Alright po. So, para po sa ating pong tithes and offering, let's ask si Brother Brian nandiyan ba? Si Brother Kelmer na lang para panalangin sa ating pong tithes and offering. Man. Tayo po yumuko at pumikit. Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa umaga ito, Panginoon, na kami po dinala mo dito sa bahay panambahan para po papurihan ka sa Espiritu katotohanan. Patuloy, Ama, na pangunahan mo ang bawat isa sa pagbibigayan po, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, maibalik namin ang kapurihan at sa aming pag-aawitan, Panginoon, sa preaching, Panginoon. Patuloy, Ama, na ikaw po ang malugod, Panginoon, sa bawat isa. At maraming salamat, Panginoon, sa magbibigay po sa umagang ito. Patuloy, Ama, na magamit po ang aming pagbibigay sa mga kaluluwa na wala pa sa iyo. At patuloy, Panginoon, maibahagi ang dakilang kaligtasan sa mga taong wala pa sa iyo. Maraming salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Habang po pinapasa po ating opening bag, awitin po natin ang Bring Them In. On the first verse, sing, Heart is the shepherd voice I hear, out in the desert dark and near, calling the sheep who gone astray, from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the one who wants to Jesus. On the second verse, who go and help me shepherd guide, helping the wandering ones to find, who bring the lost ones to the fold, where they be sheltered from the cold. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the one who wants to Jesus. Last na sana. Out in the desert, hear they cry, out on the mountains wild and high. Heart is the master, speaks to thee. Go find my sheep wherever they be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the one who wants to Jesus. Alright, maraming salamat Brother Justin sa awitin po na iyan. At para po sa atin pong pagpapatuloy, sa special number po ay hilingin na po natin para sa umaga na ito. Para ihanda ang ating puso sa pakikinig ng salita po ng Diyos. Iyak mo ba sa puso mo, ika'y patungo langit. Iyak mo na ba, ika'y bago likha. Mayroon tanging paraan, manampalataya ka kay Jesus at ikaw ay maliligtas. Upang ikaw ay ligtas, tiyak mo pang ika'y pinatawad na niya. Huwag nang magatubling lumapit kay Jesus, tanggapin siya sa puso't maligtas.
tanggapin siya sa puso at maligtas. Tiyak mo ang ikaw ay ligtas. Tiyak mo ang ika'y pinatawad na niya. Huwag nang magatubling lumapit kay Jesus. Tanggapin siya sa puso't maligtas. Huwag nang magatubling lumapit kay Jesus. Tanggapin siya sa puso't maligtas. Tiyak mo ba? To God be the glory. Okay, so I have a very interesting message po for this morning. And I'm truly blessed no, sa message po na ito habang ito po yung ating pong pinag-aaralan. And I hope lang talaga, so please pray for me. I hope na ito, ang message po na ito ay mabigyan natin ng justice. Talagang share po sa inyo what is the intended message of the scripture. Okay, so sige po, tayo po lahat ay tumayo. And let us open our Bible. But parang, wag mo nang lakasan, ako na lang bahala. Okay, so let us open our Bible. Ano nakalagay doon? No, hindi yan Genesis eh. Yan, Ephesians chapter 5. Okay, Ephesians chapter 5. So, nung ginagawa ko ito, wala sa isip ko na couple yung mag-special number. Wala sa isip ko. Okay, kasi si Sister Tammy ang nag-ano niyan, nag-schedule. Okay, tapos, nagdadagdag na lang ako actually. Pero, hindi siya, kumbaga, nung pinag-aaralan ko po ito, it's not on my mind na, kumbaga, hindi, tama natin yung message dahil couple yung kakanta. Walang ganon. Okay, it is just, this is the message that I would like to really share to you this morning. Okay, Ephesians chapter 5. Okay, babasahin po natin from verse number 21 up to verse number 33. Sister Arnie, paano mo ko sa responsibly? Okay, let us read responsibly from verse number 21 to verse number 33. Ako sa 31, ako sa 21, kayo po sa 22, and so on. Okay, so ito po ang sabi po ng Bible on verse number 21. Okay? Verse number 21, submitting yourself one to another in the fear of God. Submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so likewise their own husbands in everything. Husbands, love your wives. Of course, respectively, no? Bawat husband, kaya husbands, bawat husband, mahalin ninyo ang kanya-kanya nyong asawa. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, sabay-sabay tayo, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Let's pray po. Father in heaven, salamat po for this message, O God. We pray, Panginoon, sa inyong pong guidance, Lord, sa inyong pong lingkod.
as I preach your word. Nawa po, Panginoon, ako lamang po'y maging daluyan, Panginoon, ng mensahe. Panalangin ko, Diyos, na hindi po ito makontaminate ng sarili kong opinion o makontaminate, Panginoon, ng sarili kong kahinaan, bagkos ang inyo pong salita ang tunay po naming makita at maunawaan sa umaga po na ito. Nawa po, pagpalain po ninyo ang inyo pong mga anak, pagpalain po ninyo ang mga members ng church, even our visitors, O God. I pray, Lord, na nawa po ang message ay tunay na tumanim sa aming puso, O Diyos. At nawa po, Panginoon, talagang ma-absorb po namin, Panginoon, ang sustansya ng inyo pong salita na maipapangaral sa umaga po na ito. Panginoon, patawad din po sa mga pagkakasala. Dalangin ko po, Diyos, sa inyo pong paglilinis, sa inyo pong lingkod, anuman pong mga karumihan, Panginoon, ang nasa aking puso o nasa puso ng bawat isa po sa amin, nawa po, inyo po kami pakalinisin. Gayon din po sa mga kapatid po namin na nakikinig po online. I know that our online ministry, this is not a substitute for our physical worship, but this is just a ministry, O God, of this church, nang sa ganon, mas marami pong maabot, Panginoon, ang inyo pong tinig. Lord, we pray, Lord, also that we have na maging mabuti kaming steward ng mga bagay na naipagkatiwala po ninyo sa amin, even our church, even our resources, our time, our ability, and use it, O God, to glorify you. Salamat po, Panginoon. Bless your people in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so tayo po lahat ay makakaupo na po. Maraming pong salamat. The title of our message, A God Glorifying Union. Okay, a God Glorifying Union. Okay, so mamaya po, pag-uusapan po natin yung marriage. Okay? But, ngayon pa lang, nililinaw po natin na kapag sinabi po nating marriage, ang tinutukoy natin, hindi yung kasal. Okay, bakit? Kasi yung kasal, wedding yun. No, yung event, wedding yun. Okay? Hindi ako magaling magplano ng wedding. Okay? At kasi kinakailangan mo na talagang mapa-coordinator pagka magpaplano ka niyan, yung wedding. But, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay yung samahan. Okay? Yung union. Yung pagsasama ng lalaki at babae na pinagsama ng ating Panginoon. Okay, Pastor, paano po yun? Single ako. Eh di, meron ka ng knowledge. Yes. Diba? Meron ka ng wisdom. Okay? Kumbaga, hindi ka mangangapa sa dilim na kung kailan palang darating yung someone, doon ka palang magkakaroon ng, kumbaga, ng knowledge. Okay? As early as now, the Lord is preparing us. Bakit? Kasi ang sabi nga po ng Bible, pangalawa, sa pinakamahalagang desisyon na gagawin ng tao sa kanyang buhay, number one, of course, ang kaligtasan. You have to decide kung tatanggapin mo si Kristo o hindi. Okay? And pangalawa is, of course, yung makakasama mo habang buhay. Okay? So, napaka-importante po niyan, na mga kapatid. So, this morning, pag-usapan po natin yung union o yung marriage. Yan ang pag-uusapan po natin. Sabi ko, very interesting, no? Ibang-iba yung message natin ngayon. Parang, Pastor, ano po ba to? Love, marriage, courtship seminar. Ganun po ba to? Ano po ba to? Seminar po ba to sa mga magpapakasal? Hindi, no, mga kapatid. Kahit pangkaraniwang member ka ng church, kahit single ka, kahit widow ka, pero pag mahal mo ang Panginoon, miyembro ka ng church, at gusto mong maging miyembro ng church, the message is for you. Look at that. On Ephesians chapter 5. Okay? Para lang makita po ninyo ang gusto ko pong sabihin. On Ephesians chapter 5, verse number 32, yung binasa ni Sister Arnie kanina. Okay? So from verse number 21 up to verse number 33, we are talking about the relationship between husband and wife. Diba? Yun ang pinag-uusapan. Yun talaga yung topic. Oh, asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae. At ang iyong asawang babae, ikaw naman ay magpasakop sa iyong asawang lalaki. Bigyan mo siya ng reverence o banal na takot. Okay, so from verse number 21 to verse number 33, it's talk about the relationship between the husband and the wife. Okay? Pero, meron siyang tinutukoy na higher meaning. There is a higher meaning behind the message. Okay? Ano daw yon on verse number 32? This is a great mystery. Okay? But I speak concerning Christ and the church.
Okay? So, hindi lang pala ito patungkol sa mag-asawa. Patungkol din ito sa relasyon ng iglesia at ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, I hope, sabi ko nga, ipag-pray po ninyo kasi I'm very, very excited. I'm very, very excited. Kaya nung nagpaalam sa akin yung isang kapatid, Pastor, di mo na ako magsisimba ngayon. Talaga, bakit, Brad? Okay, bakit? Bakit? Okay. I've been preparing this for, Monday pa lang, pinagpe-pray ko na yung message. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig, di ba? But I'm thankful kung sino po yung mga nandirito. Okay, at least makikinabang po ang bawat isa po sa atin. Parang, bakit Brad? Bakit? Bakit ganyan pa? Parang ganun yung naging reaction ko kanina eh. Okay. Nakikinig lang ako kay Elmer sa Sunday School kaya hindi ako makapag-react. Pero kung wala si Elmer, gaganon na talaga ako, Brad, bakit ganon? Okay. So this is a great mystery. Okay, but Apostle is talking about the Christ and the church. Okay? So, maganda rin to, lalo sa mga mag-asawa. Very, very interesting, no, mga kapatid. Very, very interesting. So, umpisahan po natin ang ating pong pangangaral sa unang punto, no, mga kapatid. What is marriage? Okay? What is marriage? Again, biblically speaking. Okay? And when we talk about marriage, ito yung samahan ng mag-asawa. Okay? Hindi lang basta kasal. Madali lang magpakasal. Okay? Pero yung samahan. Kaya minsan, pinaghahandaan natin yung kasal, pinagkakagastusan mo, 5 million, di ba mo, ganun na yung mga budget ngayon. 100,000. Ganun na yung mga budget ng kasal ngayon eh. Talagang grabe. Pero, wala namang problema dyan. Pero paghandaan natin yung pagsasama. Na mga kapatid, yun ang pinaka-importante. Baka kako, naghanda ka ng 5 million sa kasal. Paglipas ng mga ilang buwan, mag-divorce na tayo. Soli na kita sa magulang mo. Wag naman. Hindi ba? So this morning, let's talk about marriage biblically. No? As the Lord designed it to be. Yun ang pag-uusapan po natin sa umaga po na ito. Okay, so may mga ilang passages tayo na bubuksan. We have Genesis, we have Hebrews, we have Ephesians, we have Matthew chapter 19. Yan po yung mga passages na bubuksan po natin. So, umpisahan na natin. So, ang nais natin, the marriage that God approves. Amen? Okay? The marriage that God is glorified. Gusto mo, naluluwalhati ang Panginoon sa samahan ninyong mag-asawa. Right? Gusto mo, sumusunod tayo sa kalooban po ng Panginoon. Okay? And it is a marriage that God approves. Alright? Yun ang nais po natin, no, mga kapatid. Kaya importante na talagang dapat ang prinsipyo natin nasa salita ng ating pong Panginoon. Okay? So I have 4 points for you to consider this morning. Okay? Para lang maunawaan natin ng maayos, no, mga kapatid. So number 1, okay? It is a divine institution. It is a divine institution. Pastor, anong ibig sabihin ng divine institution? Yung marriage daw, it is a divine institution. Ibig sabihin, marriage originated from God. Sa Tagalog, ang marriage po, ideya ng Diyos. Galing sa Diyos. It is not by our culture, it's not by our parents, it's not about our governments, hindi dahil mandated yan ng batas, okay? But marriage, okay, it is being conceptualized in the very mind of God. Okay? And I want you to understand, na mga kapatid, ang Diyos napakatalino. Pare mo, nung nilikha niya, ang buong mundo, ang sangkalawakan, hinuli niya yung tao. On the 6th day. Imagine yung wisdom ng Diyos. Eh kung ginawa ka niya on the first day, di patay ka kaagad. And God created, the first day, God created man. Wala pang tubig, wala, nilutang ka lang sa sangkawalan. But you look at that, ibig sabihin, there is a reason in every design na ginawa ng Panginoon. Okay? And the very fact, no, mga minamahal, na ang kasal o ang marriage, it is originated or it being conceptualized in the very mind of God, nagkakaroon tayo ng tiwala na merong mabuting layunin ng Diyos sa inyong pagsasama, kapatid. Alright? Sabihin nyo nga ito sa mga mag-asawa, may mabuting layunin ng Diyos sa aming pagsasama. Ulitin ko, parang ayaw eh. Alright? May mabuting layunin ng Diyos sa aming pagsasama. Ayan. Bakit?
Kasi it is being conceptualized in the very mind of God. Okay? Wisdom ng Diyos yan. Kapag kinokontra mo yan, kinokontra mo ang wisdom ng Diyos. Right? It is being conceptualized. The idea ay galing mismo sa ating Panginoon. You look at that on Genesis chapter 2, verse number 18. Okay? Genesis chapter 2, verse number 18. Alam nyo na po ito. Ano pong sabi po ng Bible? And the Lord God said, it is not good that man should be alone. And what will we do? I will make him a helpmeet for him. Nakita ng Diyos ang kalungkutan ni Adan. Anong ginawa ng Diyos? Hindi siya gumawa ng maraming Adan. Hindi siya gumawa ng maraming kaibigan para kay Adan. Okay? Ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng babae para kay Adan. Helpmate. Again, there is a design. There is a wisdom because marriage is a divine institution. It is originated, it is conceptualized in the very mind of God. You look at it. You look at this, no, mga kapatid. Bago magkaroon ng government, naisip po natin yon, bago magkaroon ng schools, right? Bago magkaroon ng church, bago magkaroon ng family, the first divine institution is marriage. Amen. The very first divine institution. So, makikita po natin gaano ka-importante ang samahan ng mag-asawa para sa isipan ng Diyos. No? Pero mo, bago yung gobyerno, kasal muna. Bago yung negosyo, kasal muna. Bago yung church, kasal muna. Ibig sabihin, no, mga kapatid, in God's wisdom, your marriage is very, very important. It's very important. Tapos gaganon yung, maghiwalay tayo. Susoli na kita. Hindi ba? May ganun eh. Pero sa mata ng Diyos, hindi pwedeng ganun, no, mga minamahal. Pastor, single ako. Hindi para sa akin yung mensahe. Hindi. Kapag namimili ka ng mapapangasawa mo, iisipin mo yung disenyo ng Diyos. Okay? Marriage that the Lord glorify. A marriage that the Lord approves. Okay? Ano pa pong sabi, no, mga kapatid? Haba ng outline ko, back to back. Alright, you look at this. In divine wisdom, God saw the loneliness of Adam, and in divine wisdom, He created Eve. Okay? He didn't give Adam another man. Hindi siya gumawa ng Adam and Steve. Ang ginawa ng Diyos, Adam and Eve. Okay? Kaya nga yung kukumpleto sa'yo, no, mga kapatid, kahit marami kang kaibigan, may talagang layunin ang Diyos para dyan. Nalulungkot yung kapatid, baka ikaw ang answered prayer. No? Okay? And divine wisdom, again, this is divine wisdom. He gave him his wife. Okay? Tingnan po natin ito, no, mga kapatid. Marriage, it is not defined by culture. Okay? Kaya mga nagsasabi, Pastor, ikaw po ba approve ka po ba dun sa same-sex marriage? Wait. Again, tanungin natin yung author ng marriage. Marriage, it is not defined by our culture. Marriage is defined by God. Okay? Kaya naman, no, mga kapatid, we should not take it lightly. Okay? Huwag mong babaliwalain. Huwag mong mamaliitin. Okay? Yung pagsasama ng mag-asawa, huwag niyong mamaliitin. Okay? Bakit? Kasi sa wisdom ng Panginoon, may mabuting layunin ng Diyos para sa inyong pagsasama. Okay? Huwag niyong mamaliitin yon. Okay? Hindi, talagang kung ako lang, sinuli ko na yan, matagal na yun. Wag nating maniliitin ang inyong pagsasama. May mabuting layunin ang Diyos para po diyan. Okay? Kaya nga no, mga minamahal, God is the author of marriage, therefore, He is also the authority of marriage. Okay? Kaya kapag sumusunod ang couple, okay, yung mag-asawa, kapag sumusunod ang mag-asawa sa salita ng Diyos, nagluluwalhati o nag-glorify ang Panginoon sa inyong pagsasama. Okay? Ayan. Naluluwalhati ang Panginoon. It is a divine institution. Galing mismo sa Diyos, kapatid. No? Kaya yung mga story, yung patungkol sa mga, yung mga, and they live happily ever and after, walang ganon sa buhay ng mag-asawa. Talagang pagkatapos lang yung may kiss the bride, gera yan. Pero hindi porke may konting problema, hindi po ba magtulian na tayo ng kandila?
Dahil punitin na natin yung marriage certificate natin. Mag-file na tayo ng annulment ng divorce. Kasi in the first place, na mga kapatid, ang marriage, hindi yan nag-originated dun sa mag-asawa lang. Okay? Galing mismo yan sa Diyos. At kapag winawalang bahala natin ang inyong magsasama, para na rin natin winawalang bahala yung isang bagay na galing mismo sa isipan. Pakasal na. Okay? Again, do not take it lightly. Ang tatry mo. Kung mga nais magpakasal, mag-asawa, ipag-tatry mo, do not take it lightly. Okay? Talagang iluluhod mo sa Panginoon. Hilingin mo sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon. Ipag-usap mo sa Panginoon. At sasabihin mo sa Lord, Lord, hindi yung kalooban ko, kundi kalooban mo. Bakit? It is your design, Lord. It is your design. Baka ako maganda lang yan. Lord. Gwapo lang yan. Believer naman. Lord, nawa hindi kalooban mo. Hindi kalooban ko, kundi kalooban mo ang masunod. Why? It is a divine inspiration. Pastor, paano po yun? Nakapangasawa na ako ng, parang gano'n ako. Oo nga, walang busangos. Wala na ako kasi. Ano po ito? Putong nila. Ay, Maria, Pastor! Nakapangaglaga na ako ng leader. Ano kung gagawin ko? Hindi ba? Tapos na. Finish na ba yan, Pastor? Hindi, may pag-asa ba? Bakit? Buhay pa ba? Buhay pa? Pag buhay pa, may pag-asa ba? I-share mo yung iyong pananampalataya sa Kanya. Hindi ba, ipahagi mo yung iyong faith sa Kanya para madala natin siya sa Panginoon. Okay, kasi nandiyan na yan eh. Hindi yan yung talagang sabihin na natin the best na talagang pero nandiyan na yan eh. Hindi ba, hindi naman maitatama ng isa pang pagkakamali ang pagkakamali na mga natin. Maitatama lang yan kapag ginawa natin yung tama. Ano yung tama? Di i-share natin sa kanyang salita ng Panginoon. Personal din siya makakilala kay Christ bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Hindi po ba, mga kapatid? It is a divine institution. Okay? Number two, parang ginaganahan niya yun. Okay? Number two, it is a designed institution. It is a designed institution, mga kapatid. Hindi lang siya divine institution, it is also a designed institution. Okay? Ano yung design, kapatid? Disenyo. Okay? Alam mo ba yung disenyo, kapatid? Hindi yan nagkataon lang. Hindi yan tsamba lang. Every design, lahat yan pinag-isipan. Okay? Hindi yan yung basta, ano yung art na yan? Doon makakita ka ng art, yung talagang walang yung walang itsura, yung abstract. Tapos sasabihin sa'yo, alam mo, ikaw yan. Anong ako yan? Anong ako? Talagang gulo-gulo. Alam mo, ikaw yan. Anong ako? Okay? Ang design po, kapatid, pinag-iisipan. Planado, yes, planado yan. And look at this, ang marriage, it is designed. And sino nag-design? Walang iba kundi ang Panginoon. Okay? Look at this, in Matthew chapter 19. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Bible. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa para kayo mismo makita po ninyo, mga kapatid. In Matthew chapter 19, look at this. On verse number 4, up to verse number 6, you look at this. On Matthew chapter 19, verse number 4 to verse number 6, look at this. And he answered and said unto them, have you not read? Hindi nyo ba nabasa, sabi ni Christ? Okay? That which had made them at the beginning, made them male and female. Verse number 5, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Okay? You look at that. It is a designed institution. Kaya susundin natin yung disenyo ng Panginoon. Right? Diyos na nagdisenyo niyan eh. Okay? Tinan mo, pagka ikaw foreman, di ba, susundin mo yung disenyo ng architect. Hindi pwedeng gagawa ka ng sarili otherwise, tapos ang bahay. Okay? Sino nag-design ng bahay mo? Si foreman. Patay tayo dyan. Na kailangan talagang may ng architect yan o ng engineer. Bakit? Sila yung may aral dyan eh. Talagang kinompute nila yan eh. Talagang pinag-aralan nila yan eh.
Okay? Pero kung gagawa lang tayo, ikaw yung may-ari ng bahay, ikaw lang yung gagawa, di ka naman marunong yan, hindi ba? Sayang, maaaring masayang ang iyong pinaghirapan. Okay? So look at this. Ang kasal po, ang marriage, Diyos mismo ang nagdisenyo. Okay? And the foundation is the wisdom of God. Ano na ang pundasyon? Wisdom of God. Tingnan po ninyo ang inyong pong mga partner. Tingnan po ninyo ang inyong pong mga asawa. Wisdom of God. Nakikita mo ba yung talino ng Diyos dyan? Okay? Sa pagpili ng Diyos, hindi ba? Para sa'yo, nakikita mo ba yung talino ng Diyos? Teka lang. Parang hindi talino ang Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos, mga minamahal, ng paglalagay ng ating mga kabiyak. Eh, kapag kaya pinagpalit mo, para mo na rin pinagpalit ang talino ng Diyos, kapatid. Diba? Lagi ko sinasabi, I am very, very, very thankful with my wife. Very, very thankful. Okay? And then dapat kayo din, no, mga kapatid. Lord, sabi mo, Lord, thank you for my partner. Sabihin nyo naman. Ano sabihin? Lord, thank you for my partner. This is your wisdom. Oh, di ba? Talino ng Diyos yan eh. Hindi nagkamali ang Diyos dyan, kapatid. Okay? It is founded upon the wisdom of God. Tingnan po natin yung design. Number 1, one man, one woman. One man, one woman. Ulitin ko po one man, one woman. Eh pastor, paano po yung mga same-sex marriage? Again, one man, one woman. Okay? Yan ang disenyo ng Diyos. Okay? Kaya pastor, agree po ba kayo dyan o disagree? Again, one man, one woman. In the mind of God, this is the design. Okay? Yan po ang disenyo po ng Diyos. This is not political. This is biblical. This is biblical. It is not political. It is biblical. It is not cultural. It is biblical, kapatid. Okay? One man, one woman. Sapat na ba yun? Kung ikaw ay mananampalataya, ang layunin ng Diyos, ang makakasama mo, kapwa mo rin mananampalataya. 2 Corinthians chapter 6, verse number 14, be not unequally yoked together with what? With unbelievers. Okay? So kung ikaw ay mananampalataya, ang nais ng Diyos, mga young people, magpe-pray ka ng kapwa mo mananampalataya. Yun talagang layunin ng Diyos, na mga kapatid. Pag mo na ipilit, hindi, ililigtas ko na lang siya. Hindi ikaw ang nagliligtas. Mahirap na kapag ikaw ang nagligtas. Baka ako naglilingkod lang yan dahil syempre, nag-aano ng papogi points. Nag-iipon lang ng pogi points. Pero pag nakabit niya na yung matamis mong wala na. Kaya nga magpe-pray tayo, Lord, hindi yung kalooban ko, kundi kalooban mo. Bakit? Kasi yung kalooban ng Diyos, may talino ron, kapatid. At ang Diyos, higit na mas matalino kaysa sa atin. Kaya nga, sasawayin mo yung puso mo. Ano ba yung puso? Bakit ka sa unbeliever na in love? Sasawayin mo, kapatid. Sawayin mo. Di ba sabi, ano sabi na, lagi kong paalala dun sa mga Bible school student, kila Brother Elmer, kapag ang puso mo may sinasabing contradict sa salita ng Diyos, tell your heart to shut up. Okay? Tell your heart to shut up. Okay? Follow the principles of the Word of God. Right? It is the design institution. Okay? Number 2, both are believers. Number 3, live and cleave. Ano sabi po ng Bible? Kinakailangan daw iwanan yung kanyang mga magulang at magsasama siya nung kanilang nung asawa. Pinag-aaralan ko yan sa Old Testament eh. Pinag-aaralan ko si Abraham, si Isaac ba umalis kay Abraham? Hindi. Hindi tinatanong ko, yung 12 tribes, umalis ba sa bahay ni Jacob? Sa isang compound sila? Hindi. Mas sinano ko, Lord, anong ibig sabihin nung leave doon? Hindi naman sila nagsisipag-alisan. Ang ibig sabihin ng leave doon, no, mga kapatid, bago na ang iyong priority. For example, no, mga kapatid, Del, kunyari mag-asawa tayo, Del. Kunyari lang. Ay, hindi wala. Kunyari, siya na lang yung tatay ko. Kunyari. Halika na, tatay na lang, tatay. Sorry. Tatay, mali yung illustration. Halimbawa, si Rayda lang tatay ko. Okay? Or kapatid ko. Or before, if
Raydel is my father or Raydel is my sibling before he is my immediate family. Siya yon. Okay? Pero kapag ako nag-asawa na, si Raydel, hindi ko na siya magiging immediate family. He will become an extended family. So when you say leave, nagbabago na yung priority mo. Dati, this is your immediate family, nagbabago na. Sino na immediate family mo? The wife. Si Mrs. na, kapatid. Live and cleave. Okay? Madalas pinag-aawayan yan ng mga mag-asawa. Bakit? Diba? Kasi minsan, ang hirap nung kapag mayroon kang budget para sa pamilya, tapos ang budget lumalabas. I'm not saying wag nating mahalin, no, mga kapatid, yung ating mga extended family. Mahalin natin sila. Mahalin, tama lang yun. Mahalin natin sila. Pero tandaan mo, ang priority mo is now your own family. That is your priority, kapatid. Live and cleave. Ano naman yung cleave? Ano yung cleave? Ang ibig sabihin ng cleave, na mga kapatid, it is a lifetime bond. Okay? Lifetime commitment. Lifetime relationship. Dati, yung asawa mo, stranger yan. Ano stranger? Wala, di mo kilala. Okay? Hindi mo kaano-ano, hindi mo kadugo. Diba? Hindi mo kadugo yan. Yung babae na yan, hindi mo kadugo yan. Yung lalaki na yan, tinan mo, hindi ko yan kadugo. Dati, nung hindi pa kayo mag-asawa. Pero ngayong kayo'y pinagsama na ng Panginoon, higit pa sa magkadugo ang inyong relasyon, kayo ay iisa, kapatid. That is cleave. And that is a lifetime. Habang buhay. Hindi yung maisipan lang. Hindi yung nafo-fall out of love na ako sa'yo. Hindi ganon. Okay? It is a lifetime commitment. In sickness and in health. In riches and in poorer. Okay? Hindi ba sa amin, pastor, puro-puro lang eh. Puro-puro lang richness eh. Puro-puro lang. Okay? Kahit poor or poorer. Ang pinagsama ng Panginoon, huwag paghiwalayin ng tao. Kahit yung mag-asawa pa, kapatid. Again, there is a wisdom there. There is a wisdom there. Live and cleave. You look at that. Meron akong nakita, next slide, may papakita ko dito, maganda to. Nakita niya yan sa next slide natin. Okay? Nakita nyo? Okay? Nakita po ninyo yung umbrella, kapatid? Nakita niyo yung umbrella? Okay, ang umbrella, it symbolizes God and its principle and His principle. Okay, ano pong sabi ng Bible? Husband, love your wife. Okay, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Lead your family. Anong pinagkaiba ng management sa leadership? Ang management, nag-aayos ka lang, nag-maintain ka lang. Yun ang management. Ano yung leadership? Ang leadership, may progress. May goal. May gusto kang puntahan. Ang asawa, merong gustong puntahan. Nais niyang maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay? At habang siya'y nagnanais maging katulad ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang asawang babae naman ay nagpapasakop sa otoridad na binigay ng Diyos sa kanya. Amen. Wife, submit yourself unto your own husband. Okay? But look at this, no, mga kapatid. Di pa tapos. Huwag muna tayo magdiwang. We have to function according to our God-given role. Paano yon? Paano pag si husband lumabas sa umbrella? Tapos ka. Ang sabi ng Diyos, magpasakop si wife. Kaya nagkakaroon ng problema. Kaya nung sabi ng mga wife, Pastor, paano naman ako magpapasakop dyan? Hindi naman yan sumusunod sa kalooban ng Diyos. Anong isasagot ko doon? Mahalin mo na lang. Ipag-pray mo. Bakit? Kasi problema yan kung lumalabas eh. Malaking problema. Hindi po ba? Tapos sasabihin ng husband, hindi, magpasakop ka sa akin. Ako ang otoridad na nilagay ng Diyos. Mali nga ginagawa mo eh. Hindi ba? Mali nga eh. Paano magpapasakop? Again, we have to function according to our God-given roles, kapatid. Magpapasakop yung babae, pero yung lalaki, magpasakop ka rin sa Diyos. Hindi ba? Okay? Pastor, paano naman kapag si wife naman ang lumalabas? Problema na naman yan. Right? Kaya meron tayong susunod na illustration.
Tignan nyo yan, no, mga kapatid, nakikita nyo yung mga number. Nakikita nyo yung mga number. Nakikita nyo yung letter H. Ang ibig sabihin yan, husband. Tapos yung W, siyempre, wife. Eh ano yung number? Yun yung level ng maturity. Okay? May papakita ako sa inyo. Okay? So, nasaan yung number niya? Nasa 2. Nasa 2 pareho, right? Nasa 2. Mature? Hindi. 2 nga eh. Hindi ba? Di gawin pa natin 1. Oh, 1 na. Oh, mature. Nakita nyo yung blue? Yung blue, yan yung level of effectiveness. Okay? Tingnan nyo, kapag si husband lang ang growing sa Panginoon, tingnan nyo mangyayari. Si husband lang ang growing, oh. Anong nangyayari sa level of effectiveness? Okay naman. May movement naman. Kaya lang, ang payat pa rin. Anong ibig sabihin nun? Faithful si husband. Hila-hila niya si wife. Hindi madala-dala yung pamilya. Bakit? Kasi si wife pasaway. Hila-hila niya. May level of effectiveness, pero payat, konti lang. Hirap na hirap. Kapatid? Baliktarin natin ang sitwasyon. Baliktarin natin. Si wife naman ang growing. Si husband, hindi. Ako, tapos kang bata ka. Nakikita nyo yung level of effectiveness. Kahit si wife, prayerful. Super prayerful ni wife. Lord, please! Lord! Kaya lang hila-hila niya yung pamilya. Bigat na bigat si wife. Bakit? Kasi si husband hindi tumutulong. Napakasakit! Napakasakit! Pero tingnan nyo kapag parehong growing. Wow! Diba? Nagmamagnify. Kaya ang bilis dalhin ng pamilya. Ang bilis dalhin ng anak. Ang satari nilang kikibuhay. Bakit? Si husband at si wife parehong sumusunod sa Panginoon. Like that. Okay? 10-10, kapatid. Ang gaan ng buhay, ang saya ng pamilya, ang liwanag ng tahanan. Kasi si husband at si wife, parehong growing sa Panginoon. Parehong growing. What happened to my voice? What happened? Okay? Parehong growing. Okay? Water break muna. Kaya nung nag-chat si kapatid, Pastor, di mo na ako sisimba. Bakit, Brad? Bakit? Okay. Sabi ko, puputok na yung puso ko doon sa pag-aaral ng mensahe. Kasi gusto ko nga itong i-share sa inyo. Kasi ang ganda, bilas na bilas ako eh. Hindi ba tapos nag-chat si kapatid, Pastor, di mo na ako, Lord, bakit ganda? Ano nangyari? Sabi ko, ang kaaway. Next time, pag mag-aaral ako, magtatago ako sa kwarto para hindi ako nakikita sa tanas. Patay pala to? Ano pa? Walang mic? Okay. Diba? Sabi ko, pag ako nag-aaral next time, papasok na ako sa kwarto. Kasi siguro nakikita ni Satan, nag-aaral ako rito yan. Panay-panay aral mo ha. De, joke lang. Okay? Number 3. Number 1, it is a divine institution. Number 2, it is a designed institution. Number 3, it is a sacred institution. Okay? Basahin po natin Hebrews chapter 13, verse number 4. Hebrews chapter 13, verse number 4. Ito po sabi po ng Bible na mga kapatid. Marriage, look at that, is honorable in all and bad and defiled. But whoremongers and adulterers, God will judge. You look at that. It just tells you that marriage is sacred institution. Pag sinabi mong sacred, kapatid, mayroong kabanalan. Okay? Mayroong kabanalan ang inyong pagsasama. Okay? Pwede niyo po ba sabihin, may kabanalan ang aming pagsasama? Yan. It is a sacred institution, mga kapatid. Okay? Alam po ninyo yung salt covenant sa Bible? Okay? Alam po ninyo yung salt covenant? Okay? Alam po ninyo yung marriage? Marriage is not only a contract. Hindi lang po yan kontrata. Bakit? Kasi pag sinabi mong contract, it is between two people, two person. Okay? Kaya di ba pag kumukuha ka ng marriage, contract. Ang idea ng bansa natin o ng gobyerno natin, yung kontrata na yan sa pagitan lang ng mag-asawa. Okay?
Tama naman, pero kulang. Bakit? We have to understand na sa kontrata na yan, hindi lang yung couple. Kasama nila ang Diyos. Okay? Kung pumipirma nga lang ang Diyos ng kontrata, di nakapirma na ang Diyos dyan. Hindi po ba? Pero yan po may selyo ng Panginoon. We have to be reminded of that. Pastor, paano po yun? Hindi naman kami kasal sa Baptist. Okay lang yun. Okay? Kahit sa kapakasal, basta kasal ka, may pirma ang Diyos dyan. Okay? May otoridad yung Diyos dyan, kapatid. So you look at this. Sa Bible, merong tinatawag na salt covenant. Asin, salt. Okay? Ano mangyayari nun? Halimbawa, may usapan yung dalawang individual. Pareho silang may dalang asin. Anong gagawin doon sa asin, pastor? Ang gagawin nila doon sa asin, pagsasamahin nila. Okay? Pagsasamahin nila yung asin na yon, no, mga kapatid, tapos sa kanila ihahalo yun, ibubudbud nila sa pagkain at kanilang pagsasaluhan. Pastor, anong ibig sabihin nun? Ganito ang ibig sabihin nun. May dalang asin, pinagsama, ganito. Ibig sabihin, that bond is unbreakable. Ibig sabihin, para mabaliwala o para ma-void yung usapan nyo, abay hanapin nyo yung asin na dala-dala nyo dyan at paghiwalayin nyo. Yun ang ibig sabihin ng salt covenant. Okay? Mapaghihiwalay ba nila? Hindi. Yun ang ibig sabihin ng salt covenant. Ganon ang marriage. Kaya wala akong magawa wala akong magawa Bili ka ng 3-in-1 tapos paghiwalay-hiwalayin mo. Parang ganon. Okay? So that is marriage covenant. Okay? You look at this na mga kapatid. Tandaan din po natin. Okay? That marriage is also the indicator of our spiritual maturity. Ulitin ko po. Marriage is also an indicator of our spiritual maturity. Pastor, ano naman kinalaman ng kasal sa aking espiritualidad? Malaki! Malaki! Hindi, akala ko, Pastor, ang espiritualidad nandoon lang sa kaalaman mo tungkol sa salita ng Diyos. Ang akala ko, ang spirituality nandoon lang sa attendance sa church. Ang akala ko, ang spirituality nandoon lang sa daming alam kong verses sa Bible. Pero when you look at the scripture, kapatid, may layunin ng Panginoon sa pagsasama ninyong mag-asawa and it affects your spiritual maturity in the Lord. Okay? Pastor, patunayan mo. Basa. Okay? Look at this. Basa. 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. You look at this na mga kapatid. 1 Timothy chapter 3. Verse number 2. 1 Timothy chapter 3. Verse number 2. Ano po sabi po ng Bible? A bishop, then what? Must be blameless. The husband of what? One wife. You look at that. Ibig sabihin, God is concerned if you want to have an office in the leadership, God is concerned with your relationship with your spouse. God is concerned. Hindi po ba? It is also an indicator of our spiritual maturity. Verse number 12. Look at this. Let what? The deacons, right? Be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. So your relationship with your family is an indicator also of your spiritual maturity. Kaya alam mong growing ang kapatid. Bakit? Kasi mahal niya yung pamilya niya. Alam ka namang growing ka in the faith, hindi mo mahal yung asawa mo. Are you out of your mind? Di ba nasisiraan na ba tayo ng ulo? Na sinasabi natin na growing tayo in the faith, tapos hindi natin mahal ang ating mga kanya-kanyang mga asawa? Hindi po ba? Again, na mga minamahal, spiritual maturity, wala yan sa dami ng alam nating Bible verse. Makikita yan sa pag-ibig natin sa ating mga pamilya, kapatid. Mahalin mo ang iyong pamilya. Mahalin mo ang iyong kanya-kanyang mga asawa, mga minamahal. Okay? Look at this. Ano po sabi po ng Bible? If a man cannot lead his own house well, the question is, how can he lead the very house of God? Amen. Right?
Sa Tagalog, kung hindi niya mapangasiwaan ang sarili niyang tahanan, paano niya pangangasiwaan ang tahanan ng Diyos? Again, God is concerned in how we treat our family, mga minamahal. God is concerned in how we treat our wife. Wives, God is concerned in how you treat your husband. Concern ng Panginoon dyan, mga minamahal. It reflects your spiritual maturity in the Lord. Right? It is a reflection. And look at that. Marriage is a mirror. Marriage is a mirror. Sabi nga, ano sabi nung nabasa ko? What does a preacher gain in this whole world if he loses his own home? What shall a prophet if a preacher gain the whole world and loses his own home? You look at that. Hindi pwedeng mahal natin yung ibang tao, ang sarili nating pamilya, hindi natin mahal. Hindi pwedeng dinediscipline at tinetrain natin ang ibang tao, ang sarili nating pamilya, hindi natin kayang i-discipline at i-train, mga minamahal. God is concerned in how we treat our family. God is concerned. Right? Tama po ba? It reflects your spiritual maturity in the Lord. Hindi pwedeng active ka sa church, hindi mo mahal ang pamilya mo. It doesn't work that way, mga minamahal. It doesn't work that way. Look at this. If we want to build strong churches, amen? Amen po ba tayo doon? If we want to build strong churches, we must build strong homes. Sa Tagalog, kung nais natin ng matibay na iglesia, kinakailangan natin ng mga matibay na tahanan. At ang matibay na tahanan, nagsisimula, mga minamahal, sa samahan ng mag-asawa. Doon nagsisimula yun eh. Naalala ko before, I was invited sa dating school nila Brother John and Sister Arnie. A private school. Ang yayaman ng mga bata, ang dami pang pera, mas marami kaysa sa akin. Baon lang nila. Baon nila, mas malaki pa kaysa sa akin. Ang yayaman. Sana all. Ang yayaman. But, when I talk to them, mga minamahal, mayaman sila. Okay, may pera sila. Magaganda pa yung cellphone sa akin, gadget. Magaganda. But, their family is destroyed. Sira. Wasak. Kaya yung mga bata, walang gana mag-aral. Walang pangarap sa buhay. Bakit? Kasi hindi nila nararanasan yung pag-ibig sa pamilya eh. Kawawa. So if we want to build a strong church, we must build a strong home at ang matibay na tahanan nagsisimula sa samahan ng mag-asawa. Okay? Look at this. Let us honor what God's honor. Let us honor what God honors. Sa Tagalog, parangalan natin ang mga bagay na nais parangalan ng Diyos. And your marriage, kapatid, your marriage, ano sabi po ng Hebrews 13 verse number 4? It is honorable in all men. It is honorable. Karangal-rangal ang inyong pagsasama, mga minamahal. It is honorable in the sight of God. Look at this. Kung nais natin patibayin ang samahan ng mag-asawa, kapatid, saan naman magsisimula yun? Di sa individual maturity. Kaya dapat si husband growing individually, right? Si wife growing individually. Tapos as a couple, they are growing. Yes, as a couple. Number 1, it is a divine institution. Number 2, it is a designed institution. Number 3, it is a sacred institution. And this is very interesting. Number 4. Mga minamahal, hindi nyo na makikita ang pagsasama nyo the same way kung paano nyo ito nakikita. And this is what I'm truly blessed sa message po na ito. This is what I'm truly blessed. Look at this. Number 4, it is a prophetic institution. Pastor, anong
prophetic institution. May propesya sa aming pagsasama. Ibig sabihin, there is a greater message behind it. Okay? There is a bigger message behind it. There is a deeper message behind it. Ang pagsasama po ninyo, mag-asawa, it is a prophetical institution. Okay? Sino pong pamilyar dito sa typology? Okay? Typology, right? Alam po ninyo yung mercy seat? Right? That is important. Bakit? Kasi it symbolizes what? The presence of God. Yung Noah's Ark. Alam po ninyo? That's very important. Okay? Bakit? It symbolizes the Lord Jesus Christ as the only way to heaven. Alam po ninyo yung tupa? That's very important in the Old Testament. Bakit? It symbolizes the sacrifice of the Lord. Kilala po ninyo si David? Yes. It symbolizes that Jesus Christ is the King of Kings. Nakita nyo yung golden, yung brazen serpent? Okay? Kung sino man ang tumingin, gagaling. It symbolizes when you put your faith in Jesus, you will be saved. So that is how typology works. Ibig sabihin, may mga physical na bagay, right? But there is a greater meaning behind it. That is typology. And look at this. Did you know that your marriage is a typology? Amen. Pastor, di ko magets. Your message, your marriage, it is a typology. Okay? Your marriage has a message. Look at this. Anong sabi ng Ephesians chapter 5? Okay? Verse number 22. Okay? Ano po sabi ng Ephesians chapter 5, verse 25, brother? Tama? On verse number 25. Husband, love your wives. Even what? Christ love the church. Husband, according to this verse, sino ang nire-represent ng husband? It is Christ. You represent Christ, mga kapatid. You are the typology of the Lord Jesus Christ. Right? Ibig sabihin, kung paano ka umakto bilang lalaki ng pamilya, it symbolizes the Lord Jesus Christ in your own family. Right? Your life is a message. And your life, your leadership into your family should reflect the leadership of Jesus in you. Yes. Verse number 22. Okay? Wives, submit unto your own husband. Okay? Okay? So sa verse number 22, sinong nire-represent ng wife? It is the church. Okay? Patulad daw na nagpapasakop ang iglesia sa Diyos, gayon din naman ang mga asawang babae, dapat nagpapasakop sa kanilang mga asawa. So wives, mga asawang babae, you are a representation of the church. Okay? You are the representation of the church. You look at this. The word love dun sa husband, no, mga kapatid, husband love your wives. Okay? Or husband love your wife. Respectively, yung salitang love doon, no, mga kapatid, hindi yan yung nag-kiss si Snow White, yung prince, and then that's love. Hindi po. Hindi yun yung love na tinutukoy dyan. Okay? Hindi yun yung pag-ibig ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo. Hindi po yun. Kasi when we talk about love, ang akala natin yun, di ba? Right? Yung ganong klaseng love story, and they live happily ever after. Kaya di ba talagang mabenta sa atin yung mga romantic film. Kailangan mo ba ako dahil mahal mo ako dahil kailangan mo ako. May pag-ganong-ganong ka ba? Pambira ka, Claudine. Right? May pag-ganong-ganon pa. Pero yung tinutukoy na love dito, na mga kapatid, yung pag-ibig daw ng husband sa kanyang asawang babae ay katulad ng pag-ibig ni Kristo sa church. It is agape love. It is a sacrificial love. It is a selfless love, kapatid. Right. Amen. Look at this, no, mga asawang lalaki. Hindi yan romantic love na tinutukoy dyan. It is sacrificial and it is selfless. Okay? Pero look at this. Kapag kayo merong pinag-aawayang mag-asawa na isang bagay, kapag pinag-aawayan nyo na, tigil-tigilan mo na. Kahit hindi masama. Kasi yung isang bagay hindi masama. Yung pag-aaway nyo, yun ang masama. Di ba? Para kami ni Sister Tams, may mga pagtatalo kami, di ba? Pagka maghapon na ako nagpa-Plants versus Zombie, hindi masama yung pagpa-Plants versus Zombie.
Pero pag nagre-reklamo na yung misis ko, yun ang masama. Diba? Ipagpapalit ko ba yung libangan ko sa kanya? Ano ako, bali? Tama. It is sacrificial. It is selfless. It is agape love, kapatid. Husband, love your wife. Okay? And look at this. Sa mga kababaihan naman, submission. Ladies, submission is not a weakness. It is not. It is power under control. Again, it is strength under control. Submission, it is not a weakness. Hindi porke nagsasubmit ang babae, hindi ibig sabihin nun, wala silang alam. Hindi ibig sabihin alam mo yun, wala silang kayang gawin. Right? But it is just a matter of design. Okay? Katulad na ang church na walang kakayahang gumawa ng sarili niyang batas. Okay? We are just following the principles of the Lord. Therefore, the wife should follow the authority of their own husband. It is not a weakness, but it is strength under control. Look at this. It is a beautiful expression. Yung submission ng babae sa kanyang asawa, it is a beautiful expression of trust and respect. Pag nagsasubmit ka sa iyong asawang lalaki, ibig sabihin nun, pinagkakatiwalaan mo siya. Kakatiwalaan mo. Nire-respeto mo siya. Pinagkakatiwalaan mo. Again, bakit mo siya pagkakatiwalaan? Because it is founded in the wisdom of God. As long as the husband follows the authority of the Word of God. Right? Laging may ganon na mga kapatid, it takes two to tango. Sinasabihan natin mag-submit ang babae, pero yung lalaki, umayos ka rin. Right? It takes two to tango. But look at this. Husband and wife, marriage is not only about you. Yung pala, kasi akala natin, yung pagsasama natin tungkol lang sa inyong dalawa. Hindi po. Okay? It is also about Christ. Bakit? Kasi yung marriage nyo pala na mga kapatid, meron yung greater message behind it. Naalala nyo si Moses? Anong ginawa ni Moses dun sa bato? Ang sabi ni Lord kay Moses, Moses, paluin mo yung bato pagkatapos kausapin mo. Diba sabi ni Moses? Anong ginawa ni Moses sa inis niya sa mga Israelite? Pinalo lang niya ng pinalo. Pambihira itong mga rebellious attitude na to. Hindi ba? Pinalo lang niya ng pinalo. Hindi niya kinausap. Alam mo kung anong naging resulta nun? Hindi siya nakapasok sa promised land. Pastor, ganun kababaw ba si Lord? Na dahil lang hindi kinausap yung bato, kahit ako, hindi ko kakausapin yan Ano ako bato? Yun ba talaga? Yung kapatid, hindi yung tungkol doon. Bakit? Kasi yung utos ng Lord kay Moses na paluin pagkatapos kausapin, there is a greater message behind it. There is a typology behind it. Okay? Pahirapan pagkatapos kausapin. It is, dapat magre-represent yun ng death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Pinalo lang niya. Moses violated a typology. And that is the reason bakit di siya nakapasok sa promised land. Kapatid, huwag natin sirain yung typology sa marriage life natin, ha? Huwag yung sirain. Let your marriage reflect the glory of God. Ito po, final thoughts. No, matatapos na po tayo. May isang lalaki, bumili siyang camera. Sana all may camera, no? Digital camera. Then ginamit niya, picture-picture siya. Picture-picture. Ha? And then nung tinignan niya yung picture, pabira lahat malabo. And di binalik niya dun sa shop. Pambira tong camera. Ang labo. Lahat na lang nakuha ko malabo. And then tinanong nung shop owner, ano ba ginamit mong lens? Hindi, tong standard lang. Sabi, wala sa camera ang problema, nasa'yo. Dapat gumamit ka ng maayos na lens. Kaya so nung ginamit niya yung maayos na lens, abay naging malinaw. Kapatid, naging maayos yung mga kuha. In application in our Christian life, dapat ayusin natin yung perspective natin sa buhay.
Baka kako hindi natin nakikita yung halaga ng inyong pagsasama dahil malabo yung mga lente ng ating paningin, mga spiritual nating paningin, kapatid. Di ba? Baka kako palagi nag-aaway yung mag-asawa sa walang kakwenta-kwentang bagay dahil malabo yung perspective natin sa mga bagay-bagay. Kapatid, let your union be a reflection of Jesus and the church. Okay? In our conclusion, marriage is not the end. No? Hindi yan yung katapusan. Marami nagsasabi, ito katapusan ng buhay ko. Bakit nagpakasal? Hindi pa yan ang katapusan. What? But it is a means. Pamamaraan. Pamamaraan by which God show His glory on earth. Ibig sabihin, ang samahan ng mag-asawa, paraan ng Diyos para maipakita ng Diyos ang kanyang luwalhati sa mundong ito. Imagine a Christian couple who is growing in the Lord. Wow, keep on shining, mga minamahal. You reflect the glory of God in your home. You reflect the glory of God in your family. You reflect the glory of God in your community. Wow. Look at this. May the union between husband and wife reflect the glory of God. Again, let us honor what God honors. Let us be reminded that marriage, it is divine in origin. That marriage, it is designed with purpose. That it is sacred in calling. And lastly, it is prophetic in meaning. A God-glorifying union. Kapatid, as we contemplate upon this message, na habang umaawit po ng panyayang awitin ng ating pong kapatid, tayo po ay magkaroon ng silent prayer. Kumusta yung inyong pagsasama? O kung ikaw ay single, nagpe-pray ka ba ng makakasama mo na talagang yun ang layunin ng Diyos para sa'yo? Baka kako, we are blinded by our own standard. You are blinded by your own perspective. Baka yung spiritual lens malabo. Kaya hindi natin talaga makita yung greater meaning behind it. You have to start praying now. Praying. Bakit? Kailan tayo maghahanda kapag nandoon na? Hindi. As early as now, we have to pray for your future. Pag-pray mo yung tamang tao para sa'yo. Mananampalataya, growing in the Lord. Kasi at the end, hindi ka lang naman pumipili ng makakasama mo habang buhay eh. Pumipili ka rin na magiging partner mo sa pagbuo ng inyong sariling pamilya. And God is concerned with that kind of decision. God is concerned. I hope kunin natin yung disenyo ng Panginoon. And we are not blinded by our own endeavor, by our own perspective. Kung ikaw naman ay kasal or nagsasama kayo ng iyong partner, pahalagahan natin yung union. Nakakako yung libangan eh. Okay naman yung maglibang, pero pag pinag-aawayan nyo ng mag-asawa yan, huwag mo namang ipagpalit ang iyong asawa sa simpleng libangan lang. Baka ako nang hihingi ng atensyon, beri mo. Sa loob ng isang linggo, busy sa pagtatrabaho. Kung kailang day off at baby love, hindi pa maibigay dahil nag-games or what? They need it, you need it. Huwag natin ipagpalit yung samahan ng mag-asawa sa mga bagay na temporal. Because, di ba? Your marriage, your union, there is a greater meaning behind it. Let your marriage be a reflection of God's glory here on earth.
Let the couple shine so that you may lead people to Christ. Nawa yung samahan nyo, yun yung parang magiging direksyon, parang star na susundan ng mga tao para makarating sila sa Panginoon. Wow, what a beautiful marriage is that. What a beautiful marriage. At syempre, kapag parehong growing yung mag-asawa, wow, the children are blessed. The children are blessed. Hindi sila malilito sinong susundin nila. Si mommy, si daddy, they are being influenced ng mga makadiyos na impluensya kung ang mag-asawa ay parehong sumusunod sa prinsipyo ng salita ng Diyos. You pray for your marriage. You do not allow any kind of temptation, whether it is girls, glory, gold. Do not let any other people, element, whatever, to destroy your marriage. What God joined together, let no man put asunder. Let us pray. Lord, our Heavenly Father, thank you so much, Lord, for the message. Thank you po. Nawa po, Panginoon, ingatan po ninyo ang samahan ng mga mag-asawang miyembro ng church po na ito. At gayon din po sa mga young people po namin na nagpe-pray, nananalangin ng kanilang makakasama habang buhay. Nakita po namin yung message, hindi pala basta kasal-kasal lang, hindi pala basta pagsasama lang, bagkos meron kang layunin sa pagsasama po ng mga individual. There is a reason behind it. And it is founded upon your wisdom, O God. So Lord, I pray for our church. Lord, nawa po, panatilihin po ninyong buo ang mga pamilya. Huwag niyo po nawang hayaan na kahit sino o kahit ano paman ang sumira sa pagsasama ng mga mag-asawa. Whether ito ay pera, whether ito ay ibang tao, whether ito ay di pagkakaunawaan, o kahit mga simpleng bagay lang, kahit paghuhugas ng plato, you do not allow, Lord, please help us. Do not allow these things to destroy our marriage, to destroy our family. So that, Lord, we can have a God-glorifying marriage here on earth. Thank you, Lord. Thank you for the message. Thank you for choosing us to be your representative as we fulfill our marriage, our covenant with you. Oh Lord, thank you po. Thank you. Lord, this is my prayer. In the name of the Lord Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen and amen. Let us sing, May the Lord find us faithful. Tayo po lahat tayo tumayo. At habang pinapasa, of course, yung ating special offering, para po yan sa ating pong medical and dental mission, additional fund, or kung nalagpasan ka ng offering pag kanina, gusto mo pa rin magbigay, diba? This is just an open invitation for everyone. Or na-bless ka sa message, nais mong bigyan ng pakimkim si pastor, di? Okay lang din. Okay, so pasa po natin yung ating offering bag for our special offering. Let us sing, May the Lord find us faithful. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power, with sound mind, we'll love the unfailing kind. Oh, be not ashamed of His will. May the Lord find us faithful. His will be Lord and high. May
this wretched life, you love and forgive. A life that is on fire, the only hearts that shall be faithful and love till the grave. In the Lord find us faithful, may His word be a banner held high. Us faithful every day, till we die. For closing, let us Brother Jack. Kahit Jack ka na lang. Sige po, tayo po yung mukot manalangin. Yes, Heavenly Father, O Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Maraming salamat po, O Lord, sa message po, Panginoon. Maraming salamat at dinadalangin po namin naway may sa pamuhay po namin ang amin pong narinig sa inyo pong salita, Panginoon. Pahalagaan, Panginoon, ang pamilyang ibinigay nyo po sa amin, Lord. Maraming salamat po sa blessings, Panginoon, sa araw pong ito. At pinagkakatiwala po namin lahat sa inyo pong dakilang pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen.